Ito yung masarap na pawa na napakasimple lang gawin. Kailangan lang ng glutinous rice flour, mascabado sugar, mantika, at yung roasted na mani o binusang mani. Kung tinatamad ka na magluto ng mani, pwede ka namang bumili. Pero dapat yung plain lang, yung wala na siyang kasama mga flavoring. Ito namang dahon ng saging ay akin munang gugupitin ng pabilog. Ayan, ginamit ko na itong ating measuring cup na pang pattern. Pero hindi ko na to guguhitan ng pabilog. Gugupitin ko na lang to. Isusunod ko na lang dito sa size ng aking measuring cup. Ayan, madali lang naman yung gumawa ng bilog na dahon ng saging, di ba? Ayan, katulad nito. Ayan, ginapitan ko lang ng ganyan. At ito na, bilog na. At yung ating tinustang mani o yung roasted na mani ay akin namang dinikdik. Pero kung meron kayong food processor o kaya naman yung blender, kayo na bahala kung paano nyo madudurog. At ito ang ating mascabado sugar. Nakita nyo yung ating mascabado, talagang iba yung kanyang tekstura. Ano? Ayan, paghahaluin lang natin to kasi yan yung ipapalaman natin doon sa ating gagawing pawa. Ayan, haluin mo lang mabuti. Ito naman ating glutinous rice flour. Ayan, nilagyan ko ng mantika at pagkatapos halu-haluin ko lang to at pakonti-konti ko rin itong dadagdagan ng tubig hanggang sa atin niyang mamuo-muo ng kaunti. At pagka nailagay ko na itong ating tubig lahat, akin na yung mamasahin. Yung yung tubig, mga 2 cups yung ginamit ko para sa 500 grams. At pagkatapos, yung mantika naman, parang siya, 2/3 yung kasi dalang 1/3 yung nilagay ko sa 2/3 Ayan, hahalo-haluin lang natin. At pagkatapos, ayan, pagka medyo namumuo na, pwede na natin yang masahin. Ayan, okay, kita nyo, di ba? Kasi nga dahil may mantika o hindi siya madikit. Pero yun nga lang talagang siya, oily, malangis yung ating kamay. Ayan, tingnan nyo, di ba? Ang dali niya lang masahin. At, ayan na nga. Katulad niyan, tapos ko nang masahin. At ito, kukuha lang ako ng 1 tablespoon ng aking ginawang masa. At pagkatapos akin lang tong bibilugin lang. Ayan, aking mamasahin lang ng konti yung papilog. At pagkatapos niyan, ipa-flat ko. Pagka-flat na, ayan, lalagyan ko na ng palaman. Huwag masyadong madami para madaling isarado. Kasi kapag masyadong marami yung nilagay na palaman, mahihirapan ka siguradong isarado yung iyong masa. Yan, o, diba? Kagaya lang yan, pwede na yan. At pagkatapos, yan, bilog-bilugin lang natin ng kaunti, kagaya ng ginagawa ko. At ayan, gagawin lang natin silang ganyan. At pwede na natin yan ilagay sa ating steamer. Pero nandoon na yung aking binilog na dahon ng saging. Doon natin ipapatong. Kagaya niyan. Yan, inayos ko ng dahon ng saging. Tapos ilalagay ko na yung aking mga nagawang yan, pawa. Yan. Handang-handa na para sa ating steamer. Nagpakulo na ako ng tubig kanina. At ngayon, isasalang ko na dito sa ating steamer. Ayan, mga 10 minuto lang naman kapag malakas yung apoy. Kaya kailangan natin itong paypayan para lumakas yung apoy at mas mabilis siyang maluto. Kasi mga 10 minuto pwedeng-pwede na. Pagkalipas ng 10 minuto, eto na ang aking nalutong pawa. Tingnan nyo ang itsura. O, diba ang ganda? Talagang malangis-langis pa rin yung ating nalutong pawa. Ganyan palang kaganda yan, kapag naluto. Marami rin akong nagawa sa 500 grams na binili kong glutinous rice. Marami din yung kinalabasan niya. At ayan, thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!